araw ulit mga ka-chers! So welcome po sa ating panibagong video tutorial which is making an interactive PowerPoint game at ito naman po ay tinatawag nating Knowledge Car Racing Game. So ang game na ito is an animated PowerPoint game na kung saan mag-uunahan ang ating mga learners sa pagbibigay ng tamang sagot upang makarating ang kanilang mga racing car sa finish line. Napakaganda po nitong gamitin lalo na sa mga activities sa ating lesson. So kung gusto mong malaman kung paano ito gamitin at gawin, please keep on watching! So guys, to make this PowerPoint game, we have to prepare these needed materials para po sa paggawa ng PowerPoint game or ng knowledge car racing game. So I have here 5 different colors of racing cars: blue, green, magenta, red, and yellow. So kailangan din natin ng race flag, background, mga sound effect, car engine, and car racing, and also finish lane and road lane. So kung na-prepare mo na yung mga materials na to, so ready na tayong gumawa ng knowledge car racing game. Okay, so let's start. Open po natin yung ating PowerPoint. Okay, then blank presentation. Okay, so ito na yung ating blank presentation. So tanggalin muna natin yung mga content niya. Okay, so the first step that we have to do is to put the background. So lagay na natin format background, picture, and then insert. Okay, so kung kukunin mo to sa iyong laptop, choose from a file. Okay, so ito yung aking background. Okay, so i-apply natin. Apply to all. Then, close natin. Okay, so yung susunod is yung paglagay ng mga road lanes natin. Okay, so since meron tayong 5 na cars, kunin natin yung, gawa tayo ng 5 lane. So, kunin natin yung road lane, then copy natin, then paste natin dito. So, kontrolin lang natin yung size ng ating lane para magkasya yung 5 na lanes. Okay, so I think okay na yan. And then, mag-iwan tayo ng space sa taas kung saan natin lalagay yung title. And dito sa kabila yung mga buttons natin mamaya. Okay, so lagyan mo natin siya ng border. Okay, mas maganda kung meron siyang border. Okay, then okay na yan. Copy, gawa tayo ng another 4 copies. Control C, then Control V na 4 times. Okay. So, yan. Ayusin lang natin. Tingnan natin yung distance niya. Okay. 3, 4, and 5. So, yan. May guide naman tayo sa kanilang mga distance. Okay. So, ang susunod is to put the race flag. So, copy ulit natin. Kunin natin yung prepare natin race flag. Copy, and then paste. Okay. Yan. Size natin. Palitin natin. Lagay natin sa gilid. Okay, yan po. And then, next is to put the text na car or knowledge car racing game. Insert, insert, then text box na gamitin natin. Then let's type car racing game. Okay. So, ito natin yung font style niya. So, yung ginagamit ko dito is yung Crush. Kung wala pa sa inyo itong font style na to, pwede nyo siyang ma-download or i-include ko na lang siya dun sa ating link kung saan ko ilalagay yung mga materials na to para i-install ninyo sa inyong mga laptop. So, yan. Okay. Palakihin natin yung okay, para mas maganda siyang tignan, idoblehin natin siya. Copy mo lang.
O yan, copy and then paste. Then pwede mo ng color yung another layer niya ng white. Gusto mo ng white or kung anong gusto mong color. Then punta tayo sa shape format. Lagyan natin siya ng text outline na black. Text outline. Then patanggalin natin yung thickness niya. Punta tayo sa weight. Then 4.5. Okay, so I think okay na to. Okay. So naman is pag maglagay na tayo ng mga buttons dito sa side. So yung buttons ilalagay natin, ito yung gagamitin natin para mag-move yung mga cars. So yung i-click natin para mag-move yung mga car na ilalagay natin mamaya. So gamitin lang natin. So punta tayo sa insert and shapes. Piliin natin to. Rectangle with rounded corners. Yan. Insert natin konti si flag, racing flag. And then, yan. Okay na yun. Palitan natin yung shape outline ng black. And yung weight niya is 4.5. So, kung ano yung mga colors ng mga cars natin, yun yung gagamitin natin dito sa mga buttons niya. Halimbawa, since ako, meron akong violet, yellow, green, red, and blue. So, yun yung mga colors na gagamitin ko. So, palitan ko muna siya ng magenta or violet. Okay. Lalagyan siya ng effect na bevel. Then, ito, reverse. Okay, so okay na yan. Then, lagyan na natin siya ng text. Right click lang natin yung shape. Then, click edit text. Then, lagay natin dito tweak to make the violet car move. Okay, so ako na yan. So, ang gawin lang natin is i-copy natin to. Copy. And then paste. Make sure lang na ito yung naselect natin. Okay, so ang gawin natin is change natin ng color. Ano pa yung color ng car ko is blue. Mag-like yung blue. Pinagay ko ng blue. Then copy ulit natin. Then paste. So, palitan naman natin ito ng red. Then paste ulit. Palitan ko naman ito ng yellow. So, since hindi visible yung white, palitan natin ng black. Okay. Then, copy ulit natin yung paste. Then, palitan natin ng color. Ang kulang, color green. So, medyo lipa gusto yung pagka-green. Kako sa more fill colors. Okay. So, yan. So, pag nailagay natin yung mga buttons natin, kailangan natin gawin is i-rename muna natin yung mga boxes natin para mas mabilis natin siyang i-locate mamaya pag maglalagay na tayo ng animation sa ating mga cars. So, ang gawin lang natin, click natin itong button, then click select, and then selection pane. Okay. So, pag click natin itong violet button, mag-highlight kung ano yung pangalan niya, rectangle rounded corner. So, i-rename lang natin yan. Palitan natin ng violet. Okay, so, yan yung, then enter. Tapos, click naman natin itong blue. So, yan, double click. And then, palitan natin ng blue. Okay, and then enter. Click naman ulit natin yung red. Then, double click. Then, change natin ng red, enter. Click natin itong yellow button. Double click. And then, palitan natin ng yellow. Then, enter. And last yung green natin. And, gawin natin ng
screen. Then, click enter. Okay, so, na-rename na natin siya. Okay, so, pagkatapos natin i-copy lahat yung buttons, i-rename na natin yung mga colors ng car. So, kanina dito is violet. The second one is color blue. And then, red car. Then, the yellow car. At yung green car. Okay, so we're done with the 5 buttons. So, next is, lagyan natin siya ng finish line. So, copy natin. Yung na-download natin finish line. Copy and then paste. Okay, so crop natin to. Okay, so na-crop na natin siya. Then, i-rotate natin siya para maging vertical. Then, lagay natin siya sa last part or sa pinaka-last. Okay, so ito yung magsisilbing finish line ng cars natin. Okay, so ang susunod na gagawin natin is maglagay na tayo ng cars. So, since violet yung maunang car, yun ang i-copy natin. Then, copy natin yung violet car. Copy and then paste dito sa slide natin. Okay, so tansyahin lang natin yung kanyang size. Okay, so okay na to. Palakin ko lang konti. Okay. So, pag nailagay na natin yung car, na-place na natin yung car sa ating slide, lagyan na natin siya ng animations para mag-move yung car. So, punta tayo dito sa animations, then click natin yung more motion paths dito sa baba. Then, hanapin natin yung left. Okay, so may preview siya, yun yung movement niya. Okay, and then, so ito, meron kayong mapapansin na green dot and the red dot. So, yung red dot, ito yung kung saan siya mag-i-start, at yung red dot naman ay kung saan siya pupunta. Okay, so since masyado siyang malayo, i-move natin siya pa likod. Okay, so parito lang yung first move niya. Para upon clicking the button, dito lang siya pupunta muna sa first click natin. Okay, so ayan, na-place na natin siya. After placing the animation, punta na tayo dito sa my trigger, then on click off. Okay, so since rename natin kanina itong mga buttons, okay, so click natin tong violet kasi violet yung car natin, kaya violet yung i-click na button. So preview lang natin, click natin tong animation frame, then play. Okay, so nag-move na siya pa harap. So kulang siya ng sound, lagyan natin ng sound. Then so punta tayo dito sa may drop down arrow, select effect options, tapos sound, then i-upload natin yung car engine natin. So sa akin naka-upload na siya. So kung sa inyo wala pa, punta lang kayo dun sa other sound sa baba, and then hanapin nyo yung car engine sound niyo. Click and then yan. So natin siya preview sound, and then click okay. Okay, so yan yung magiging sound. Aandar siya. Okay, so next is lagyan ulit natin siya ng animation for another movement. So ganun lang din po, click natin yung car, then add animation, more motion paths, and left, choose natin yung left, and then click okay. Okay, so sabi ko kanina, itong green dot ay kung saan siya mag-i-start, at yung red dot ay kung saan siya pupunta. So dito tayo sa pangalawang move niya. So syempre dito na siya mag-i-start kasi dito siya nag-stop kanina. Okay, and then saan naman siya mag-i-stop ngayon? Dito naman sa harap. Okay, so
i-drag lang natin to dito sa baba. Okay, siya na yung number 2 movement. Then, don't forget to add effect, yung sound effect options, and then choose natin yung car engine, then click okay. Okay, so kailangan natin lagyan siya ng 5 movement para makarating sa finish line. Ganyan lang din ulit, click natin yung car, add animation, more options, and then left, and then click okay. So dito siya nag-stop kanina. Kunin natin yung start dot natin, hindi dito siya nag-stop kanina. So lagyan na natin siya sa, move na natin yung red dito sa harap. Pang ilang movement na to? Pangatlo. Okay, and then after nun drag natin siya pababa, and then go to the drop down arrow, click select options, then add the sound car engine, click okay. Okay, so meron na ulit siyang third animation. Okay, so next, add ulit, click the car, add animation, more option, paths, then left, and then click okay. So move natin ulit yung begin, start dot natin, then yung red dot natin, dito na siya. Okay, so medyo lapit natin ito kasi meron pa siyang isang movement mamaya. Then drag pababa, then drop down arrow, effect option, then sound car engine, then click okay. Okay, so kailangan na lang yan ng isang movement para makarating sa finish line. So click ulit natin yung car, add animation, more motion paths, and then click left, and then click okay. So yung green dot natin, lagay natin dito kung saan siya mag-i-start. And then yung red dot natin, drag na natin dun sa finish line para parating na siya sa finish line. So dito, since yung last movement niya is nakarating na siya sa finish line, papalitan natin yung sound niya. So drag ulit natin siya dito sa baba, then drop down arrow, effect option. So yung sound ilalagay natin is yung cheering sound na, hindi na yung car engine. So download nyo lang ito sa YouTube, itong crowd cheering sound effect. Then i-add mo lang sa other sound. Okay, sa akin naka-upload na kasi kaya nandito na siya, crowd cheering. Then click okay. So yun yung magiging sound niya. So play natin. Okay. So play natin. Preview. So click natin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, so okay na tayo dun sa ating first car. So, gawin na natin is, i-add na natin yung iba pang cars. So, ang gagawin natin, hindi natin i-copy paste yung mga cars. Gawin natin is, ito ang i-copy natin. Itong may animation na para hindi na natin ulitin yung process kanina. So, gawin natin is, click natin to and then copy and then paste. Yan. Natin siya sa next line. So change lang natin tong car natin. Right click, change picture from a file. Okay, so ito ay color blue. Okay. Then punta tayo sa animations. Then trigger natin kay color blue na button. Okay. So kung mapapansin niyo, nandun na siya sa, ito na under na siya sa trigger na blue. Okay, next is copy ulit and then paste, then lagyan natin sa third line. Okay, so anong next na gagawin is change natin yung
car into red car. Okay, and then punta tayo sa animations, trigger, and click off red. Okay, yan ulit na. Andyan siya ulit sa may animation pane. Then, ulitin lang natin. Copy, paste, third line. Ito naman is change natin ito sa yellow car. Then, okay, then animations, trigger on click off, yellow. Okay, and last, copy, paste, then lagay sa baba, sa pinaka-last na line, right click, then change picture from a file, then green car. Okay, so kompleto na. Lagyan natin ng animations na trigger kay green. Okay, so try natin i-preview para makita natin kung gumana ba yung mga linagay natin kanina. So, click natin si Violet. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, si Violet, check. Si Blue naman. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, si Blue car. Si Red car. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Si Yellow car naman. 1, 2, 3, 4, and 5. And last, si Green car. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, so, yan po. So, ganyan lang po gawin yung ating car racing. Madali lang siyang gawin. Masasundan lang natin yung process kung paano ito gawin. And kung gusto nyo magkaroon ng copy ng mga materials na ginamit ko sa paggawa ng car racing game na to, check nyo lang yung ating description box at ilalagay ko doon yung link. And meron na po pala akong finished product nitong knowledge car racing game natin. So, ipakita ko lang sa inyo. Okay, so ito siya. Okay, so para magsimula, click lang natin yung start. Okay, so nandito na yung ating car racing game. So, may mga questions na tayo. Pwede natin maglagay ng questions. Click lang natin tong go to questions. So, pag click natin yan, meron tayo ditong 18 na questions. For example, question number 1. Click natin yung 1. Okay, so sabi, what is the outcome if you mix the same amount of red and yellow color? So, kung halimbawa, nakuha ko yung tamang sagot, nakuha ni learner yung tamang sagot at sinabi niya orange, siya yung naunang nagsabi ng orange. Okay, then, return to race. Click mo na yung kanyang car. Okay, so magpo-forward na siya. Then, next is go to questions ulit and then click the second question. So, sa mga walang time na gumawa nitong PowerPoint game na to at gusto nyo magkaroon ng copy, please subscribe and comment down your email and I will send to you the soft copy of this file. Para ang gagawin na lang ninyo is to type in your questions. Okay, so ito po siya. Gawin na lang is maglagay ng mga questions. I hope nakatulong po sa inyo ang video tutorial na to, and please don't forget to subscribe, click and share. Thank you and God bless.